Alam nyo, minsan may mga posts sa social media na parang ang simple lang, pero kapag sinundan mo, grabe pala ang lalim. Yan mismo ang tatanakayin natin ngayon. Paano nga ba ang isang panaginip ay naging isang malawakang paghatol sa buong bansa? Tara, silipin natin yung buong kwento. So eto na, nagsimula to lahat noong March 22, 2026. May isang lalaki, pangalan niya Narciso Olo. Nagpost siya sa Facebook. Ang title, Mensahe ng Diyos. Sabi niya, may napanaginipan daw siya at hindi raw to basta-basta. May malalim daw na kahulugan. So ano ba yung panaginip? Eto na, dalawang babae raw, sunod-sunod na sinubukang hawakan, yung private part niya. Pero sa parehong pagkakataon, nakaiwas daw siya. Ngayon, para sa atin, siguro yun ay weird dream lang, di ba? Pero para sa kanya, ay hindi. Dito raw nagsisimula ang isang napakahalagang revelasyon. At dito na nga, nag-iba ang ihip ng hangin. Kasi para sa kanya, hindi to ordinaryong panaginip. Sabi niya, isa tong parang parable, isang divine message na may direktang ibig sabihin para sa ating lahat. So, syempre, ang tanong, ano ba talaga yung divine message sa likod ng panaginip na to? Ano ang sinasabi ng Diyos? Well, ayon sa kanya, sobrang linaw daw ng sagot. At ang sagot niya, napakasimple at napakadirekta. Ang mga babae ay tukso. Boom! Yun na yun. At itong isang linyang to, dito iikot ang lahat ng sasabihin niya. Okay, para masundan natin yung logic niya, kailangan nating pag-usapan yung salitang bastos. Kasi ang buong argumento niya, umiikot lang sa isang tanong. Sino ba talaga ang bastos? Kasi ganito yung argumento niya eh. Kapag daw ang babae nagsuot ng revealing na damit, siya raw yung nagsisimula ng kabastusan. So para sa kanya, tama lang na tingnan siya o ituring siyang bastos kasi siya naman daw ang nag-invite. At from that one specific idea tungkol sa kababaihan, dun na lumawak lahat, naging isang malaking misyon na para sa kanya. So paano niya na-justify to lahat? May logic siyang sinusunod. Unang-una, yung panaginip daw nag-reveal ng kabastusan ng mga babae. Pangalawa, kailangan daw itong punahin o ikritik. At pangatlo, at ito ang abangan nyo, ang pagpuna raw na to ay isang act of love. Medyo kakaiba yung definition niya ng love at respect, no? Kasi para sa kanya, yung pag-respect na hinahayaan mo lang yung kaibigan mo sa mali niya. Sinasabi niya, tunutulak mo lang daw sila sa kapahamakan. Ang tunay na pag-ibig, yung totoong pagmamalasakit daw, ay yung pagkorek mo sa kanila, yung pagpuna mo sa mali nila. At dahil sa paniniwalang yan, naging misyon na niya ang mamuna o magkritik. At lahat walang exempted. Kaibigan, pamilya, at lalo na yung mga leader ng bansa. So from a personal mission, dito na natin makikita yung pag-level up ng paghusga niya. Ginagamit na niya yung parang divine mandate niya para i-judge ang buong political system ng Pilipinas. At wala siyang preno sunod-sunod niyang pinangalanan yung mga public figures na tingin niya ay may mali. De Lima, Lacson, Soto, Marcos, Remulla, Garcia. Grabe, mahaba yung listahan niya at wala siyang pinipiling political side. Ang tingin niya kasi, yung mga politiko, tinatrato ang mga Pilipino na parang mga tanga, mga bobo, inutil. Yan yung exact words niya. Para bang aktibo raw tayong niloloko at ginagawang mangmang. At dito, maririnig niyo kung gaano kalalim yung galit at pagkadismaya niya. Sabi niya, kaya ang hangad ko na lang mag-ulan ng apoy at mauna sila para masunog. Grabe, di ba? Isipin mo yun na lang daw yung wish niya, na umulan ng apoy at sila yung unang masunog. Pero wag niyong isipin na mga politiko lang ang tinitira niya. Hindi. Damay lahat. Yung mga pari at pastor daw, powerless ang prayers. Yung sistema ng automated elections, corrupt daw. Mga empleyado ng gobyerno, akala mo hari ng kalsada. At kahit yung mga botanteng nagbebenta ng boto. So kita nyo, halos buong society may puna siya. Okay, so papunta na tayo sa dulo ng lahat ng sinasabi niya. Dito na papasok yung final judgment, yung ultimate message niya tungkol sa buhay, kamatayan, at yung accountability natin sa Diyos. At eto yung pinaka-core ng warning niya para sa mga makapangyarihan. Yung buhay nyo, yung kapangyarihan nyo, lahat yan temporaryo lang. Lahat tayo mamamatay. At pagdating ng araw na yon, wala raw kwenta lahat ng yan.
Sa dulo raw ng lahat, sabi niya, pag nawala na tayo, iisa lang ang puntahan natin kung saan ka nararapat. Sa impyerno o sa paraiso. Walang gitna. It's either or, depende sa ginawa mo dito sa lupa. At para patibayin yung claim niya na siya ay isang instrument ng Diyos, madalas niyang binabanggit yung isang message from God na natanggap daw niya noong 2013 pa. Sabi doon, mapalad daw yung mga naniniwala sa kanya at yung mga hindi, bahala na raw ang Diyos sa kanila. At dyan natin iiwan ng kwentong ito with one final question para sa inyo. Kapag ang isang mensahe ay sinabing divine o galing sa Diyos, sino ba talaga ang may hawak ng kapangyarihan para bigyan yon ng kahulugan? Isang bagay na sulit pag-isipan, di ba?